Ayan, hello ulit mga ka-antrep, welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So nandito tayo sa part ng actually medyo madilim dahil sasagutin natin ang katanungan ni Sir. But before that, shout out muna sa kay Ma'am Ken or Sir Ken Romas. Shout out from Gearbox from Taguig. So ayan. Ngayon, shoutout to Ma'am Catherine Miranda din naman sa akin experience ko ignition switch CDI YTX nag-try mekaniko namin tapos di pa din gumana motor niya kanino kaya charge kasi nabuksan na. So ayan, kung ignition switch lang po marami pa kaya po yun ng mekaniko. Siguro natamad lang siyang troubleshoot talaga. Pero kaya niya po yun mapagana. Baka naman hindi ignition switch or baka fuse or yung connection doon. So, ang ni ma'am, ang concern dito, nabuksan daw. Kanino daw ba i-charge? So, may ipapakita ako sa inyo, madam. Okay. This one, stator, bukas. This one, stator, bukas. Okay. And this one, stator, bukas. CDI, nagligid-ligid, bukas. CDI, bukas. Dito na part, tayo talaga madalas na napapabukas ng ating mga items. Bakit? Kasi minsan po, kahit halimbawa mag-troubleshoot na yung mga mekaniko, kailangan pa rin nilang itry na talaga. At hindi po talaga yan naiiwasan sa shop yung mga halimbawa i-testing or i-try. Dito po sa amin, like kagaya nito, ang stator po, pag nabuksan, kasi usually, halimbawa nakatago ang wires, hindi natin alam kung ilang wires doon. Tapos may dala siyang sample. Tapos hindi alam. Tapos kailangan mo nang ipakita sa customer. Ipakita mo na sa customer. So, patingin. So, bubuksan ko yan. Pag dito naman, sa ibang mga bagay na ito, walang problema po sa akin. Even po sa, halimbawa, sa mga cables yan, madalas po yan. Wala pong problema yan dito. Kung ang tinatanong nyo po na i-charge nyo dahil nabuksan na, sa amin po, hindi naman. Hindi ko pinapa-charge kung kahit na kanino, basta't dito. Pero when it comes to CDI po, tapos, troubleshoot na mekaniko, tapos pumutok ang CDI, charge po yun sa kanya. Kasi ang CDI talaga, dapat troubleshoot siya ng maayos para malaman na yun talaga ang sira at walang ground, hindi grounded para hindi pumutok. Kasi kapag pumutok ang CDI, ibig sabihin grounded, hindi niya pa nakita ang grounded, sinalpakan na naman niya ng CDI, so puputok yun, automatic. May mga vlog po ako niyan. Ngayon halimbawa, tinamad mag-troubleshoot. Sana ba yung mga CDI? Ito po. Tingnan nyo. Ito yung CDI na ito. Halpahin na muna yan saglit hal. Itong CDI na ito, tinesting. So, nag-ano kaagad, ano ba tawag yan? Nag-ano kaagad, hal. Tapos yung ano na yun, kumbaga, tinamad mag-troubleshoot, salpa kaagad, di pumutok. Charge yun sa kanila. Sa CDI yun. Pero doon naman sa mga bagay-bagay, halimbawa, battery, mga bearings. Sa mga bearings po, pansin nyo, ang dami niyang, ito nga, wala nang balat, nawala na yung box niya. Mga bearings, cables yan, madalas yan talaga, cables sa sukat-sukat. Ayan, mga bukas yan, mga bukas. Kasi sinusukat siya. So, wala pong problema yon kahit halimbawa mga carburetor, mga cables, or yan, kahit mga piston rings. Wala pong problema yun siya. Hindi nyo po kailangan dapat ipa-charge kung buksan. Kasi, normal po yun sa shop na isusukat talaga. Even po yung mga kickstarter, lahat po ng items, minsan po gusto ding tingnan ng mga customers. So, yun kasi yung advantage kapag pupunta sila ng shop, kasi makikita nila yung item. So, paano nila makikita kung hindi mo pabubuksan tapos ipapa-charge mo kaagad, diba? Pero kapag halimbawa nasira, i-charge mo talaga. Halimbawa, tinesting ang
ignition switch ginagawa ng mekaniko. Kapag po ginagawa ng mekaniko, matik po yun, i-charge yun sa mekaniko. Pero, mayroon po kayong, kumbaga, depende na rin po sa iyo. Kasi sa amin, halimbawa, pag malaking amount, kumbaga half kami. Halimbawa, ang presyo nun, SRP niya 400. So, 200 lang charge ko sa kanya. Depende sa item. Pero bihirang-bihira yun eh. Ang karimitan na charge sa kanila taga CDI. Bakit? Kailangan natin i-charge yun sa kanila. Kasi ang CDI may kinalaman sa wirings. Kailangan siyang i-troubleshoot. Ngayon, minsan tinatamad. Pag hindi lang umandar, pag ayaw lang maganito, mag-conclude ka agad na CDI kasi tamad ng magkalikot nga. Tapos pahiram ng CDI, ganito. Pag salpak, putok. Bakit? Grounded lang pala, hindi pala sira ang CDI or nasira ang CDI dahil grounded. So, tinamad na mag-subay ng wires kung saan yung may putol. So, nangyari yung nakalaan, dalawang CDI putok, dalawa, kasi salpak na naman. So, pumutok, charge yun sa kanila. Pero yung ibang mga item like mga stator, sa atin kasi dito sa shop, kahit nabuksan na yan, sinukat, magagamit pa rin naman yan ulit, basta't hindi lang nasira. Kaya, hindi ko po yan charge sa kanila kasi normal yun na isusukat. Kasi tayo rin yung naghahabol ng naghahabol ng benta. So paano natin mabenta kung hindi nila isusukat? Halimbawa, yung halimbawa piston kit, may dalang block, gustong bumili, hindi sigurado ang ang block kung na-rebore na ba or hindi pa. So una mong susukatan standard. So bubuksan mo talaga yung iyong item para i-susukat siya. Ngayon kung hindi mo yun i-allow or ikaw mismo ayaw mo isukat, hindi ka makakabenta. What if pala sumakto at tapos bibili din naman talaga sila, 'di ba? At saka sa atin kasi dito kahit na ipagsusukat yan sila, basta't hindi masira. Tsaka hindi na masisira kahit mga bearing yan, hindi pasukat yan. Kasi magagamit naman sila ulit. Wag lang talaga yung mga pumuputok like yung may kinalaman sa electrical. Tapos halimbawa, depende sa packaging. May packaging kasi ng halimbawa mga engine valve. Yung mga engine valve sa totoo lang ang dami kong lugi dyan. Kasi yung isusukat, tapos hindi magkasya. Nabuksan na. So anong mangyayari? Kakalawangin po yan. Pag kinalawang, mahirap na. Lalo na pag nilinis nila, tapos lalalim na. Tapos pag ibibili naman, hindi na bibilihin ng customer kasi kalawangin na. So, may mga packaging no na hindi ko pinapabuksan. Kasi yung mga nakapack, diba, na naka-engrave yung plastic. Tapos kailangan mong gupitin para siya mabuksan. So, hindi ko yun hindi ko na pinapabuksan yun. Pero kung talagang kailangan isukat, ako mismo. Ako yung magbukas. So, ako ang responsable doon. Pero halimbawa, bumibili lang, tapos hindi sigurado, ini-inform ko na pagpapalitan mo, wag mong bubuksan po ha, kasi hindi ko napapalitan yan kung pag binuksan mo kasi kakalawangin lang. Yan, like with the piston ring. So, ang mga piston rings, ganun, pag hindi sigurado, hindi ko pinapadala. Pinapadala ko yung block. At least ako ang nagbukas, ako ang nagsukat. Kasi nga, pag i-apply natin yung masyado, higpit din tayo masyado na bawal isukat, bawal buksan, like kagaya ng mga spacer, nakaraan lang yung kick return spring, yun, kanina umaga, kick return spring. So, sabi ko, check mo lang, may dalang sample. Sabi ko, kailang putol yung kanyang kick return spring, dalawang putol, hindi ko ma-figure out yung dulo niya. So, sabi ko, pakita mo lang sa mekaniko mo, tapos kung hindi iyan, mo lang, ibalik mo, palitan natin. Papuntay mo siya dito kasi hindi ko alam yung ikot ng spring, tsaka yung dulo nun, magkaiba kasi yung ganun niya eh. So, binuksan pala ng mekaniko kasi sinalpak din doon. Hindi magkasya, bumalik dito, nabuksan na. Pero sa akin, okay lang naman yun kasi pinalitan lang naman. Pero pag ipa-refund niya yun, hindi ko yun i-refund. Kasi nga, binuksan niya na nagbilin pa ako na wag lang buksan kasi makikita niya naman yun, diba? So,
Sabi ko, wag buksan. Tapos yun, pinapalitan niya. Ayun, meron naman kaming nahanap. Kaya, yun, okay naman na binigyan ko. At saka yung mga yun, yun na buksan na yun, pwede pa rin natin namang mabibenta yun. As long as yung mga item kasi na hindi siya magkakalawang. So, ang diskarte, punasan ng oil para hindi siya mga lawang. Kasi like mga piston ring, may mga customer kasi na hindi nila alam kung excuse me, kung anong motor yun, yung mga black na papalit-palit na kinonvert na. So, susukatan mo talaga yun. Kasi kung hindi mo siya susukatan, hindi mo bubuksan yung item mo, hindi ka rin makakabenta. So, depende po sa sitwasyon. Pero pag halimbawang kagaya ng ganyan, binuksan ng mekaniko, tinesting, nasira, charge yun sa kanya. Pero kung binuksan ng mekaniko, tinesting doon, nagpapagawa, para kung kasya, ngayon kung hindi naman, edi okay lang po. Kasi alam po, tulad yan sa case mo, ignition switch. Hindi naman yun masisira ang ignition switch, mabebenta pa rin naman yun sa iba. Mali lang, pero imposible pong hindi mapapagana ang ignition switch. Halimbawa, ayaw umandar. Mapapagana niya po yun talaga. Kasi, gagawin niya yun eh. Diba? Kaya nga paganahin yung asin totally dead. Kaya nga overhaulin, diba? Yun pa ba na, ignition switch lang. Diba? So, baka tinamad lang siyang mag-go into deeper problem. Kaya, sabi na nabuksan, dito papalit-palit. Ano ba, yung badya, or yung rusi, sukat. Halimbawa, may mga ginagawa dito. Ano ba yung mga ginagawa sa ignition switch na isalpak YTX, XTC, or something, mga ganun. Testingan mo ito, Ako mismo. Testingan mo itong pang boxer. Testingan mo ng pang CB. Ito, testing mo yung, hanggang sa may makita kami na ayun, pwedeng gawa ng paraan. Ganun. So, normal lang po yun na bubuksan natin sa may-ari. Pero yung sila, tapos doon, yung i-out sa shop mo, tapos ititest doon nila titestingan. Minsan kasi nagtitesting lang talaga sila. So, wag mo nang i-allow yun masyado. Wag mo siyang i-tolerate. Kasi gagawin ka nilang hiraman. Kunwari, bibili, hihiramin lang pala, titestingan, tapos ibabalik. Pero kapag dyan sa shop mo, ginagawa ng mekaniko, okay lang. Kung hindi magkasya, di okay, balik. Kung kasya at ginawa nila, di okay. Pero yung, malalaman mo naman sa sitwasyon eh. Kung ipapagawa, syempre, ginagawa. Kailangan testingan talaga. Okay yon. Pero yung pupunta lang din sa'yo dyan, para manghihiram, tapos ite-testing niya, kunwari, hindi naman ipapagawaan. No din ulit doon. Okay, so, yun lang po. Thank you so much sa iyong comment, Ma'am Catherine. Shout out sa iyo. At sa iyong shop, ayan, hindi mo lang binanggit kung saan ang iyong location. See you in my next video. Comment lang po kayo kung meron kayong gustong pag-usapan natin at comment nyo rin po ang inyong mga opinion sa mga bagay-bagay na mga pinag-uusapan natin. Bye-bye!